Kapag naospital ang isang teenager dahil sa pag-iisip o pag-uugaling magpakamatay, madalas nakatuon ang pansin sa pamamahala ng panganib. Ngunit paano kung ang isa sa pinakamabisang kasangkapan para sa paggamot at pagpaplano ng kaligtasan ay nakasalalay sa ganap na paglilipat ng pokus sa mga dahilan kung bakit nila gustong mabuhay? Ang mga teenager na nakakaranas ng pag-iisip o pag-uugaling pagpapakamatay, madalas nilang nararamdaman na sila ay nag-iisa, labis na nahihirapan at kung minsan ay pakiramdam nila na sila ay isang pabigat sa mga tao sa kanilang paligid. Talagang nasa critical silang yugto at may pangangailangan para sa epektibo, personalisado at maunawaing mga interbensyon. Ang paglikha ng isang sumusuportang kapaligiran ay mahalaga para sa pagpapaunlad ng ugnayan at paghihikayat ng bukas na pag-uusap tungkol sa kanilang mga dahilan para mabuhay. Pangunawa sa mga panganib. Ang pagpapakamatay ng kabataan ay isang lumalaking alalahanin na may mga salik tulad ng mga isyu sa kalusugan ng isip at panggigipit ng lipunan na lubos na nagpapataas sa panganib sa mga kabataan ngayon. Kasama rin dito ang mga salik tulad ng pakiramdam ng hindi pagiging kabinang, ang matinding pakiramdam ng pagkakahiwalay na parang hindi ka kabilang kahit saan o sa sino man, at gayon din ang pakiramdam na ikaw ay pabigat, na siyang tunay na masakit na paniniwala na ang iyong pag-iral ay tila isang problema para sa iyong mga mahal sa buhay. At kapag tumitindi ang dalawang damdaming ito, ang panganib para sa pag-iisip na magpakamatay ay trahedyang tumataas. Ang papel ng mga protektibong salik. Ang mga protektibong salik tulad ng matibay na suporta ng pamilya at positibong ugnayan ay lubhang makakabawas sa panganib ng pagpapakamatay at magtataguyod ng katatagan sa mga teenager. Pag-unawa sa interbensyon. Ang pag-aaral na ito na pinangunahan ni Ana M. Ugueto, PhD, ay sinisiyasat ang mahaalagang dahilan para mabuhay ng mga kabataang na ospital na nahaharap sa mga kaisipan at pag-uugaling may kaugnayan sa pagpapakamatay. Populasyon. Ang pag-aaral ay kinasasangkutan ng 211 na naospital na kabataan, pangunahing babae, na nahaharap sa mga kaisipan at pag-uugaling pagpapakamatay, binibigyang diin ang isang kritikal na demograpiko para sa interbensyon. Pinagmulan ng datos. Ang datos ay kinolekta sa pamamagitan ng pagsusuri ng retrospective na electronic medical records na tinitiyak ang komprehensibong pananaw sa kasaysayan ng kalusugan ng isip ng mga kabataan at ang mga hamong ipinipresenta. Layunin ng pag-aaral. Ang pangunahing layunin ay upang maunawaan at madokumento ang mga ipinahayag na dahilan ng mga teenager para mabuhay na nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa epektibong pamamaraang terapyutiko at suporta. Ito ay tungkol sa pagtuklas kung ano ang tunay na pumupukaw sa damdamin ng isang kabataan kapag sila ay nasa kanilang pinakamahinang punto. Kaya ano ang kanilang mga dahilan para mabuhay? Pamilya. Madalas binabanggit ng mga kabataan ang ugnayan sa pamilya bilang mahalagang suporta. Nang mas tutukan nila ang pamilya, ang ina ang madalas na binanggit. Madalas ding nabanggit ang mga kapatid, partikular ang ate at kuya. Mga kaibigan, mahalaga ang pagkakaibigan sa emosyonal na kapakanan ng mga teenager. Mga alaga. Maraming kabataan ang nakakahanap ng ligaya at aliw sa samahan ng kanilang mga alaga. Ang pagkakaroon ng mga alaga tulad ng aso ay talagang makatao. Ipinapamulat nito na kung minsan ang ating pinakamatapat at walang kondisyong kasama ay mayroong nakakagulat na mahalagang lugar sa ating pagnanais na mabuhay. Mga mitihin sa buhay. Pag-iisip na nakatuon sa hinaharap, kaugnay ng mga mitihin sa buhay at mga ambisyon sa karera. Nagpapahiwatig ng matinding pagkaakit sa kinabukasan. Ang pagtukoy sa mga dahilan ng mga kabataan para mabuhay ay nagpapatatag ng ugnayang pangterapya na nagbibigay daan sa mga isinapersonal na layunin ng terapya na umaayon sa kanilang pinakamahalaga. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, mayroong matinding nakakubling daloy ng pag-asa, isang pagnanais na mamuhay patungo sa isang kinabukasan na tunay nilang naiisip para sa kanilang sarili.
Ang pag-unawa sa mga dahilan ng mga teenager para mamuhay ay nagbubuo ng mas malalim na ugnayan na nagbibigay daan sa makabuluhang pag-uusap at matibay na ugnayang terapeutiko sa pagitan ng mga klinisyan at pasyente. Pinakikinabangan ng mga klinisyan ang mga dahilan na ito upang makabuo ng mga isinapersonal na layunin sa therapy na tinitiyak na ang paggamot ay nakaayon sa kung ano ang pinakamahalaga sa mga teenagers sa kanilang buhay. Ay pampamamaraang ito ay nagsisilbing isang praktikal at kayang gawing kasangkapan para sa mga klinisyan, epektibong nilalabanan ang mga salik ng panganib tulad ng pag-iisa at nagtataguyod ng positibong kinalabasan sa kalusugang pangkaisipan. Ang epekto ng pagpapahayag ng kanilang mga dahilan. Ang pagtatanong sa mga kabataan tungkol sa kanilang mga dahilan para mabuhay ay nagpapaunlad ng makabuluhang ugnayan at nagpapalakas ng kanilang determinasyon na nagbibigay ng pag-asa at suporta sa panahon ng mga pagsubok. Ang paghikayat ng bukas na pag-uusap ay nakakatulong sa mga kabataan na ipahayag ang kanilang mga pangarap at mga pinagkukuhanan ng suporta na nagpapalakas ng mga relasyon at nagpapabuti sa mga resultang kalusugan ng isip sa kanilang buhay. Malakas na ipinapaalala sa atin ang pag-aaral na ito na kahit sa mga sandali ng matinding krisis, madalas ay mayroon pa ring mga malalim at personal na protektibong mapagkukunan. Ang mga mapagkukunang ito ay madalas ang ating koneksyon sa pamilya, mga kaibigan, maging sa mga alagang hayop at ang ating pag-asa para sa hinaharap, ang ating mga layunin, ang ating mga mitihin. Ang simple ngunit malalim na gawain ng totoong paghanap at pagpapalakas ng mga dahilang ito ay maaaring maging isang pundasyon ng paggaling. Bago tayo magtapos, isaalang-alang kung paano ang mga dahilan na ito sa pamumuhay ay hindi lang nauugnay para sa mga kabataang nasa krisis. Sa katotohanan, ang mga ito ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagmumuni-muni para sa ating lahat. Ano ang iyong mga tiyak at individual na dahilan para mabuhay? Ang mga bagay na nagpapatatag sa iyo, na nagbibigay sa iyo ng layunin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Isang bagay na tunay na dapat pagnilayan. At yan lang ang mayroon ako para sa inyo ngayon. Salamat sa pakikinig. Pinahahalagahan ko ang inyong oras. Paalam. At salamat sa panonood.